What's up mga kapatid? Update tayo doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, yung unang deliberasyon ng House Committee on Justice sa pagtalakay nga ng mga impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa unang araw, napagdesisyonan na sufficient informed itong dalawang reklamong inihain laban sa Pangulo. Ano nga ba yung sufficient informed? Ibig sabihin po, lumusot sa mga kailangang batayan tulad nga ng verified po itong impeachment complaint at may notaryo, pirmado ng mga complainant at base po yung reklamo dun sa kanilang personal knowledge o authentic records. At ikatlo, meron pong resolution of endorsement. O ibig sabihin, inendorso po ito ng kongresista. Yung unang reklamo, inihain niya ni Attorney Andre De Jesus, isang litigator na inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Nakakuha po yan ng 46 yes votes. Isa yung no vote at 1 yung nag-abstain. Samantala, yung ikalawang impeachment complaint naman na inihain ng grupong bayan na inendorso ng grupong Makabayan Bloc ay nakakuha naman ng 35 yes votes, 9 yung no votes at isa naman yung nag-abstain. At actually, medyo naging mainit yung talakayan kanina dahil may ilang mga kongresista na nag-raise ng issue tulad nila Congressman Joel Chua, kinuwestiyon niya bakit wala yung mga complainant doon sa komite para nga sana ay kumpirmahin na sa kanila mismo yung mga lagda doon sa reklamo. Pinuna din ni CDO Representative Rufus Rodriguez bakit walang notaryo doon mismo sa verification page ng second complaint. Pero paglilinaw nga doon ni Kabataan Party List Representative Rene Co na nasa sumunod na mga pages yung kanilang notaryo dahil marami yung lagda ng mga complainants at hindi kakasya sa isang pahina lamang. Pero may isang kongresista na talaga na mga nanindigan na insufficient informed at dismayado doon sa naging resulta ng botohan, nag-walk out si Manila Representative Benny Abante. There is insufficiency in form. Very clear po yan. This is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Bukas alas 10 ng umaga magre-resume ang deliberasyon ng House Committee on Justice. Dito tatalakayin kung sufficient in substance yung mga reklamo. Dito titignan kung yung mga aligasyon ng mga complainant ay impeachable offense. Tandaan po natin na sa ilalim ng konstitusyon, 6 lamang ang grounds for impeachment. Yan po yung culpable violation of the Constitution, bribery, treason, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Dito po iisa-isahin nila yan kung nag-constitute nga po ito ng ground for impeachment. Tandaan po natin, kapag hindi po lumusot itong mga reklamo dito sa sufficiency in substance, maaari na pong mabasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Ako po si Marian Enriquez at manatili lamang pong nakatutok sa aming mga social media pages. Maraming salamat.